Magandang umaga po. Ang NUPL ang abogado ng pamilya Veloso at ni Mary Jane Veloso mismo doon sa tatlong kaso na kinakaharap ng kanyang mga recruiters and traffickers. Kung matatandaan po natin, 10 years ago, 2015, nang nagsimula ang mga kasong ito for qualified human trafficking, estafa at illegal recruitment na hanggang sa kasalukuyan ay dinidinig po sa Regional Trial Court of Baloc, Santo Domingo, Nueva Ecija. At kami po sa prosekusyon ay nakapaghapag na ng ebidensya para ipakita na si Mary Jane ay tunay ng biktima, lalong-lalo na ng human trafficking. At hanggang sa ngayon, siya po yung natitirang witness or testigo para sa prosekusyon. At nadiskaril yung paglilitis dahil pinag-usapan po sa mahabang panahon kung paano ihaharap si Mary Jane bilang isang testigo, paano makukuha yung ebidensya mula sa kanya. At kung matatandaan po natin, September 2019, nag-issue ang Korte Suprema ng isang desisyon kung saan pinapayagan si Mary Jane na tumestigo sa pamamagitan po ng interrogatories doon sa Indonesia habang siya ay nakapiit. Pero yan po ay hindi na po yan usapin sa ngayon kasi nga nandito na siya. Finally, sa Pilipinas, kaya lang nananatili po siyang bilanggo. At kasalukuyan po siyang committed sa Correctional Institution for Women. Ito po yung kulungan kung saan ikinukulong yung mga national prisoners, ibig sabihin yung mga convicted na doon sa mga kaso. At siya ay kinikilalang bilanggo ng ibang jurisdiction o ng Indonesian government. Kung matatandaan po natin, December nung siya ay binalik dito sa Pilipinas, yun nga lang ang kanyang status ay siya pa rin ay nananatiling isang bilanggo. Under an agreement between the Philippine and Indonesian government, meron po silang tinatawag na transfer of prisoners. Transfer of prisoner at ipinaubaya ng Indonesian government yung kustodiya ni Mary Jane bilang isang prisoner or bilanggo. Nag-schedule po ng ilang mga pagdinig yung korte para finally maiharap na si Mary Jane bilang isang testigo. Kaya lang hindi ito natuloy. Sa iba't ibang kadahilanan, sa isang pagkakataon hindi po available yung public prosecutor na may authority para i-prosecute yung kaso. Hindi po kami allowed, kaming mga private prosecutors na magharap ng testigo nang wala yung presensya ng public prosecutor. At sa ibang pagkakataon naman, pinag-usapan yung moda nung kondukta ng mismong pagdinig kasi mayroon pong motion sa parehong partido, prosecution at defense, na sana ay nandoon yung mga akusado at yung private complainant na si Mary Jane Veloso sa harap ng husgado. Ibig sabihin, kami po ay humiling sa korte na si Mary Jane mismo ay nandoon sa presensya ng courtroom para makita, marinig ng personal ng judge yung kanyang testimonya. Nagpasa po kami ng motion to conduct hearings or trial at the Correctional Institution for Women para hinihikayat po natin yung korte mismo, ibig sabihin yung judge at yung kanyang personnel na pumunta sa CIW para doon na gawin yung mga pagdinig. Meron po itong precedent. Kami po yung abogado ng mga biktima po nung abduction ni Jovito Palparan, kung naalala niyo po. At dahil nung panahon na yun siya ay convicted na, meron pa po siyang kinakaharap na iba pang kaso ng serious illegal detention and kidnapping. At yun po ay naganap sa National Bilibid Prison. Ibig sabihin, pwede pong gawin ng korte. Kaya lang po, yung hukuman ngayon ay siya ay nasa labas po ng National Capital Judicial Region. Kailangan pa pong humingi ng pahintulot mula sa Korte Suprema para gawin yung mga pagdinig sa CIW. At in principle, wala namang pagtutol mula doon sa judge. At kahit po yung depensa, yun din yung kanilang motion. At hinihintay na lang po natin kung kailan darating yung pahintulot mula sa Korte Suprema at yung araw kung kailan i-schedule yung finally yung testimonya ni Mary Jane. Alam ko marami pong nag-aabang at kami naman po ay matagal na rin naghahanda dahil si Mary Jane matagal na po niyang hinihintay yung kanyang pagkakataon na ilahad yung katotohanan kung ano po yung kanya naging karanasan sa kamay ng kanyang mga recruiters at traffickers. 6 na buwan na simula nung siya ay naibalik dito sa Pilipinas at 6 na buwan na rin tayo umaasa na
siya ay mabibigyan ng executive clemency. Ibig sabihin siya ay mapalaya na finally, no, kasi nga sabi ng Indonesian government, nasa kamay na ng Pilipinas, no, whatever becomes of her fate, it's up to the Philippine government now. Parang ganun po, no, yung mga pahayag na narinig natin sa Indonesia. At lagi rin kami natatanong, bakit kaya hindi pa rin nabibigyan ng pardon o ng clemency si Mary Jane? Unfortunately, hindi po natin yan masasagot, no? Tanging ang Pangulo lamang makakapagpaliwanag. At ang narinig natin mula sa kanya, may mga pahayag siya nagsasabing kailangan niya munang konsultahin yung mga legal eksperto sa gobyerno para bigyan siya ng advice kung karapat-dapat bang bigyan ng clemency, no? Or pardon itong si Mary Jane. Actually, kung kami ang tatanungin, ang kailangan lang gawin ng Pangulo ay balikan ang saligang batas na siyang batayan ng lahat ng kapangyarihan na mayroon ang lahat ng sangay ng gobyerno. Ang lahat, no, ng opisyal ng pamahalaan. At dito malinaw na nakasaad sa Article 7, Section 19. Ito po yung power po ng Chief Executive o yung Pangulo ng Pilipinas. Malinaw na siya ay may malawak na kapangyarihan na magbigay ng executive clemency sa forma po yan ng pardon o ng amnesty. Ito yung pagpapatawad, no, sa mga nahatulan na ng krimen, o kaya yung reprieve, yung pagpapaliban, no, ng sentensya, o kaya yung commutation of sentence, yung pababain yung sentensya, no, yung bilang ng taon ng pagkakakulong, no, na hinatol ng isang hukuman. Ang kapangyarihan po na magbigay ng pardon ay hindi po nangangailangan ng pahintulot o pagsang-ayon mula sa iba pang sangay ng gobyerno o ng Kongreso. So ibig po sabihin yan, nasa kamay ng Pangulo ang kapasyahang magpakita ng habag, no? Magpakita rin, no, ng measure of justice, no, katarungan, no? Lalong-lalo na kung ang kaso ay nagpapakita ng malinaw na kapabayaan o yung pagiging biktima nung akusado o yung hindi pagkilala sa karapatang pantao. Lahat po yan dinanas ni Mary Jane. At kung babalikan po natin ang kasaysayan, di po ba, no, mayroong dating Pangulo na nahatulan ng pandarambong. But shortly after, I think just 1 month after that conviction, no, by a court, siya ay pinatawad ng sitting president. Bakit kaya hindi gawin para kay Mary Jane Veloso? Isa siyang biktima ng human trafficking na nahatulan ng kamatayan sa Indonesia at nananatiling nakakulong dito sa Pilipinas. At may malinaw na batayan para sa kanyang paggawad ng clemency para sa kanya. Hindi siya drug trafficker, alam po natin yan. Siya ay inosente, isa siyang ina, isa siyang OFW, no? At isang biktima. Ilang taon na rin lumipas mula nung siya ay bigyan ng reprieve ng Indonesian government. Kung maalala niyo po, sabi ni President Joko Widodo, she deserves justice. Kasi nabalitaan niya na mayroon ng ipinail na kaso laban sa kanyang mga recruiters at traffickers. So, ibig sabihin, binigyan siya ng pagkakataon na magbigay ng ebidensya laban sa mga ito. Magkaroon ng hustisya para sa kanyang sarili. At mismong gobyerno na ang kumilala sa kanyang pagiging biktima. Di po ba, no? Kasi nga, sila na mismo, sa pamamagitan ng Department of Justice, ang nagtulak sa prosekusyon ng kanyang mga recruiters or traffickers sa 3 kaso. Kaya, para sa amin, no, ito yung pinakamalakas na legal na batayan, no, upang magbigay ng executive clemency sa Pangulong Marcos kay Mary Jane. Hindi niya na kailangan kumonsulta, no, sa mga legal experts o kaya ay mag-request na isang malalim na pagsasaliksik. Malinaw naman po, no, ang mga facts tungkol kay Mary Jane. Kaya kaming mga abogado, mga human rights lawyers, nakikiisa po kami, no, dun sa pagtatanong na ano pa ba ang hinihintay, no? Hawak na ng Pangulo ang kapangyarihang iligtas ang isang inosenteng kababayan natin, no, sa kanyang patuloy na pagkakakulong sa isang krimen na hindi niya naman ginawa. Pero higit pa ito sa usapin ng political will o political na desisyon, ito ay usapin ng buhay, dignidad at hustisya. So sana po gamitin ng Pangulo ang kanyang kapangyarihan, kapangyarihang ipinagkaloob, no, sa ilalim ng konstitusyon, at use it, no, to show compassion and mercy for your long-suffering compatriot, Mary Jane Veloso, who we believe should not suffer a day longer in jail. Maraming salamat po.
Palagpagan natin si Attorney. Maraming salamat po, Attorney, sa pagpapaliwanag para sa updates ng kaso.